Ngayong Valentine's Day, lagi nating tandaan ang totoong ibig sabihin ng araw ng mga puso. Hindi lang ito araw para magbigayan ng bulaklak, tsokolate, at mamahaling regalo. Dapat sa araw na ito, alalahanin natin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Pagmamahal sa kakilala, kaibigan, at kamag-anak. At syempre sa mga taong talagang espesyal sa puso natin. Sa araw na to, buksan natin ang ating mga puso. Gumawa tayo ng mga bagong alaala na pwede nating balikan sa mga darating pang panahon. Sa lahat ng trabaho, ang pinakmahirap daw ay yung pagiging magulang. Kasi wala kang pahinga, wala kang sweldo, tapos walang nagsasabi sa iyo kung tama yung ginagawa mo. Sa akin, isa lang ang sukatan ko, yung mapangiti yung mga anak. Kahit walang okasyon, yung makita mo silang masaya dahil nagabayan mo sila, at nabigyan mo sila ng pagmamahal na walang kapalit, sa akin, okay na ako doon. Ang bilis talaga ng panahon magugulat ka na lang parang ang dami nang nagbago, marami nang nagpaalam, parang ang bilis na nating umuliga. Kaya minsan parang ang sarap uli maging bata, yung wala tayong inaalala, wala tayong problema. Pero pag naiisip nyo na parang wala na, yung parang huli na, dapat isipin din natin na baka naman kaya pa. Total gaya ng mga bata, nandito pa rin naman tayo. Nakakagalaw pa, nakakahinga pa. Sigurado namang magagawa natin ng paraan kung hindi tayo hahanap ng dahilan. Minsan may mga bagay na hindi nangyayari kahit gustong gusto natin. Okay lang yon, basta yung kagustuhan natin na mangyari yung mga bagay na yon, yun ang hindi dapat mawala. Kasi hindi naman porket hindi nangyari, hindi ko nagagawin uli Pero mas gusto ka nang gawin yung mga bagay na sarili ko yung diskarte, kaysa yung diskarteng walang ginagawa. Kung lagi mong gagawin yung mga lagi mong ginagawa, lagi mo ring makukuha yung lagi mo nang napapala. Lahat ng tao dapat may ambisyon. Kung ang buhay natin ay parang kotse, yung ambisyon, yun ang gasolina. Pero dapat isipin natin na yung ambisyon, pag walang plano, nagiging pantasya. Yung pantasya para sa mga taong mga taong tamad. Ang ambisyon kasi may deadline. Pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan. Pag sumablay yung plano natin tapos nabigo tayo, palitan natin yung plano, wag yung ambisyon. Minsan pag may nakakagalit tayo, masyado tayong nadadala ng emosyon. Pag ganon, dapat hindi tayo basta-basta nanguhusga. Dapat hindi tayo basta-basta nagsasalita. Yan kasing masasakit na salita, no return, no exchange yan Pag nakapagsalita tayo ng hindi maganda, wala nang bawian yon. Dapat ilagay din natin yung sarili natin sa posisyon ng iba. Gusto ba nating marinig yung maririnig nila? Gusto ba nating maramdaman yung nararamdaman nila? Basta, tandaan nyo, mas hindi tayo madadala kung iisipin natin yung iba. Sa bahay natin marami tayong nakikitang mga lumang gamit. Lumang sapatos, lumang damit, lumang laruan. Marami rito ang pwede pang mapakinabangan. Pwedeng ipamigay o ipamana. Pwedeng i-recycle o i-donate. Hindi natin basta-basta ibinabasura. Pero, kung lumang ugali ang pag-uusapan, lalo na kung masama, yun ang dapat tinatapon at pinapalitan na ng mas maganda. Kung wala nang lugar sa bahay para magdagdag ng pagbabago, sana naman meron pa sa mga puso nyo. Meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga pamilya, at meron tayong mga kaibigan na nagiging pamilya. Sila yung hindi mo kadugo pero alam mong laging nandyan para tulungan ka. Kapag may ganyang mga tao sa buhay nyo, huwag nyo nang pakawalan. Kasi sa dulo, di mahalaga kung anong meron tayo sa buhay Ang mahalaga, kung sino yung nasa tabi natin sa oras ng problema. Ang buhay ng tao parang ulam. Maraming sangkap, maraming rekado. Yang mga sangkap na yan ang nagpapasarap sa buhay mo. Naisip mo ba kung ang buhay puro tamis? Walang asim, walang alat, walang pait. Nakakaumay, di ba? Kahit masarap sa unang tikim, kung paulit-ulit, nakakasawa rin. Iba pa rin syempre yung buhay na maraming sangkap. Mas nagiging masarap kung sasahugan mo ng hirap. Naranasan nyo na bang maloko ng kakilala nyo? Ang sakit, di ba? Hindi ka kasi pwedeng lokohin ng taong hindi mo pinagkakatiwalaan.
Kaya pag nangyari yon, doble ang sakit na mararamdaman mo. Yung sakit na ginawa niya at yung sakit ng pagbaliwala niya sa tiwala mo. Pero huwag kayong mag-alala. Mawalan man kayo ng pera, ng mga material na bagay, mas marami naman ang mawawala sa kanya. Dahil ang tiwala, kahit kailan, hindi natutumbasan ng pera. Yung mga problema daw natin sa buhay parang ano yan, parang puzzle. Mahirap mabuo kaya minsan merong sumusuko na lang. Pero alam naman nating lahat na wala namang problemang hindi kayang solusyonan, di ba? Yung mga ganyang puzzle, yan ang nagpapaganda ng buhay mo. Yung mga araw na madali, hindi mo naaalala. Pero yung mga araw na may hirap, yun ang hindi mo makalimutan. May kasabihan na wala pang tao ang naghirap dahil nagbibigay siya sa kapwa. Totoo yan. Kahit mahirap ka, kung meron kang sobra, pwede kang mamigay. At pag sinabing mamigay, hindi naman kailangang material na bagay. Pwede kang magbigay ng advice, magbigay ng oras, suporta, o pasensya. Alam mo yon, yung iaabot mo lang yung kamay mo para sabihin, "Uy, andito lang ako ha." Minsan, yun lang ang kailangan para mabago ang buhay mo o ang buhay ng ibang tao. Napapansin nyo ba na minsan, kahit na anong pagsisikap ang gawin natin para mangyari yung pangarap natin, hindi nangyayari. Nakakadismaya, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, wag na nating susubukan. Hindi man natin makontrol yung mga nangyayari sa atin, kaya naman natin kontrolin ang magiging reaksyon natin. At pag yan ang nagawa nyo, wala nang pangarap ang hindi nyo kayang abutin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin ang buhay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung gagawa tayo ng problema, syempre pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayong mamili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. May kasabihan na kapag may pintong sumara, may bumubukas na bintana. Ibig sabihin hindi porket may lumagpas na swerte, hindi na mauulit. Pwede pa rin naman. Maghihintay ka nga lang. At ngayon kung maiinip ka at di ka na makapaghintay, ikaw na lang mismo ang gumawa ng paraan. Di ba may kasabihan nga, nasa palad mo ang kapalaran mo. Marami kasi sa atin yung nasanay ng umasa na lang sa iba. Dapat minsan pinapaalala natin sa sarili natin na kaya naman pala.